Ayaw pawat ang nyog sa dami ng pakinabang dahil pati ang patapon ng bao pwede pa raw gawing sosyal na uling, ang coconut briquettes. Unang-una, wala yan expiration. Bukod doon, consumable. Ganun din, eco-friendly. Bakit eco-friendly? Wala ka naman pinuputol na kahoy dyan eh. Unang-una, pinaka-raw mats mo, yung waste na ng bao, ng nyog. Instead na itapon yan o gawin na lang kung ano pa man, mas mabuting gawin mo na siyang reusable. So, hindi tayo sa, paggawa ng uling. At yung ginagamit nila na as uling ay coconut shell at makakasama natin si Kuya Dario at siya yung magbibigay sa atin ng factory tour at tatanungin natin sa kanya kung ano nga bang diferensya ng ginagawa niyong uling sa normal uling na usually ginagamit ng tao. Ang uling kasi na gawa ng wood is maiksi lang po yung heat niya at madali siyang maabo. I-compare mo siya sa pure na bao, ito ay 3 to 5 hours bago siya maugnas, maabo siya. Ganun po ka-advance siya. Tapos yung heat niya po siya, naabot na 24 to 26 inches mula doon po sa sasaingan natin. Napakalakas ang init niya. So, mas malakas yung init niya kaysa sa traditional kahoy. Opo. Ito yung uling nang galing sa Rockman, Quezon. Ito yung ilagay namin siya sa isang machine na ginigiling. Tapos pagkatapos po namin ginigiling, dadalhin na namin siya sa isang mixer, which is yan ang gagawin natin ngayon, maghahalo tayo, sir. Di malaking bagay din na normal na mga tao nagsusot ng mask dahil kung walang mask, ay hindi po kakaya. Hindi pwede, no? Dahil papasok po yan sa inyo. Sobra po yung ano niya, sir. Ito na po yung finished product na giniling natin na uling, na buo. So ito na po siya ka-pino. So next step natin, sir, dadalhin natin siya sa isang mixer. I-mix natin, pero may kahalo siya na kasaba, flour. So ito po yung siyang nagpapadikit niya, Yung binder niya. Grinder po. Okay, tapos maglalagay din tayo ng asukal, tapos ng glutinous rice. Oh no! So nailabas na natin yung galing sa mixer, ilipat natin siya doon sa briquetter mismo. Tapos sir, ito na po yung pagbuo natin ng itong kabuuan ng product. Oo. Uli. Okay. Kada pack, ilan po yung pieces? Maabot po ng 33 to 30. 32, gano'n. Natin. Then, ayos. Lagay. Fire starter. Ayan na siya. Hindi na siya matanggal. okay. Yay! Kilo. Umabot ang 120 to 200 kilograms ng charcoal briquettes ang nagagawa nila sa isang araw. Kung susumahin, nakagagawa sila ng 2 hanggang 5 tonelada ng uling kada buwan. Mukhang meron naman tayo isang game. So, mangyari niyan, ang acting magiting na segment producer na si Che ay ipapakita sa akin kung ano man yung kailangan kong i-drawing. So, in the form of word, papakita niya sa akin at susubukan kong iguhit. Kung ano mang i-draw ko, gagayahin ni ate dito sa likod ko. At kung ano mang i-drawing niya, sana pareho yung na-drawing ko. Dahil si Aisel, na sobrang ganda talaga everyday, siya yung manghuhula. Ready na ba ako? Tatanungin ko sarili ko. Are you ready? I'm ready. Oh, yeah! Parang nagigitara lang yata siya. Uy, okay yan ah. Feeling ko lumit yung tao tapos nang dumapo sa hamburger. Hilig gawin to ng mga tao or mga turista sa CDO at hindi ito kinakain. Mukhang nasa hotdog sandwich. Oh no!
Patay. Payat yung tao eh. So, siguro ano to, nang iwan sa ere, gano'n. Tingnan nga natin kung mahula na ni Hazel ang drawing ko, Bieros. Ah, okay. Lumabang ka sa dalawang ilog. Charot! River rafting.